Ang Singapore ang isa sa mga bansa na dinadayo ng mga turista upang mamasyal at gustong maranasan ang isang maganda, moderno at nakakamanghang mga lugar nito. Ang Singapore ang isa rin sa mga destinasyon ng mga Pilipino upang maghanap ng trabaho. Ang Singapore ay isang islang bansa at city-state sa Southeast Asia. May lawak ito na mahigit 743 square kilometers at may populasyon na mahigit kumulang 5.9 milyon. Ang Singapore ay kakaiba, kung saan marami ang gustong pumunta sa lugar na ito o di kaya ay nasa listahan na ng kanilang mga travel bucket list. Ang mga kakaibang katangian ng bansang ito ang isa sa mga umaakit sa mga turista na bisitahin ito, mula sa kanilang malinis na lansangan, mga nakakamanghang dalampasigan at modernong lungsod ay dinadayo ito. Sama-sama nating alamin ang mga nakakamanghang katotohanan tungkol sa Singapore na maaaring hindi mo pa alam. Number 1. Hindi lang isang isla ang bumubuo sa Singapore. Ang bansang Singapore ay hindi isang isla, may kabuoang 64 na isla, kabilang ang pangunahing isa, ang bumubuo sa bansa. Kahit na ang mainland Singapore ay nakakita ng pinakamaraming pag-unlad, ang Singapore ay mayroon ding maraming isla sa nakapalibot na tubig. Karamihan sa mga islang ito ay walang nakatira, ngunit ang ilan ay nag-aalok ng kakaibang pananaw sa Singapore. Kaya kapag bumisita ka sa Singapore ay huwag lang sa pangunahing isla o Sentosa, maaari mo ring sulitin ang iyong Singapore visa sa pamamagitan ng pagpunta sa Pulau Semakau, Lazarus Island, Kusu Island, Pulau Ubon, at iba pang kalapit na isla na may mga ekskursyon at mga karanasan sa island hopping. Number 2. Ang mga puno ay sumasakop sa halos kalahati ng Singapore. Ang Singapore ay isa sa mga luntiang lungsod sa mundo, na halos kalahati ng buong bansa ay natatakpan ng mga puno. Mahigit sa 40% ng Singapore ay berde, sa anyo ng mga nature reserves, hardin, parke at skyrise greenery. Hindi lamang kilala sa pangalang Singapore at Lion City, kilala rin ang bansa bilang Garden City. May plano ang gobyerno ng Singapore na baguhin ang lungsod mula sa isang hardin na lungsod tungo sa isang lungsod sa isang hardin, at malapit na sila sa planong ito. Narito ang ilan sa mga nangungunang berdeng lugar sa Singapore. Gardens by the Bay, isang futuristic na parke na may mga super tree, conservatories at may temang hardin. Super Tree Grove, mga iconic na patayong hardin na may mga solar panel at palabas sa gabi. Cloud Forest, isang malamig at maulap na conservatory na nagpapakita ng malalabang halaman mula sa mga tropikal na bundok. Singapore Botanic Gardens, isang UNESCO World Heritage Site na naglalaman ng mga exhibit tulad ng National Orchid Garden na may higit sa 1,000 species at 2,000 hybrid orchid. HSBC Rain Vortex, ang pinakamataas na indoor waterfall sa mundo, 40 metro, na matatagpuan sa Jules sa International Airport ng Singapore. Bukit Timah Hill, ang pinakamataas na natural point sa Singapore na may taas na 537 talampakan, at matatagpuan sa loob ng Bukit Timah Nature Reserve. Pulau Ubon, isang kalapit na isla na may mga tradisyonal na village camp at milya ng mga cycling trail sa mga kagubatan. Number 3. Ang Singapore ay parehong bansa at lungsod. Ang Singapore ay parehong bansa at lungsod, isa sa iilang lungsod-estado sa mundo, kasama ang Monaco at Vatican City. Ang lungsod-estado ay isang soberanong estado na binubuo ng iisang lungsod na may sarili nitong malayang pamahalaan. Dahil ang mga lungsod-estado ay binubuo lamang ng isang lungsod, malamang na sila ay maliit. Ang Singapore ang pinakamaliit na bansa sa Timog Silangang Asya, habang ang kapwa lungsod-estado na Vatican City ang pinakamaliit sa buong mundo. Number 4. Ang Changi Airport ay tahanan ng world's highest indoor waterfall sa mundo. Mayroong dalawang internasyonal na paliparan sa Singapore, at ang Changi Airport ang pinakasikat. Ang paliparan ng Changi, na isa rin sa pinakamagagandang atraksyon sa Singapore, ang unang lugar na makikita mo pagdating mo dito. Ang isa sa mga katotohanan tungkol sa Singapore ay ang internasyonal na paliparan nito ay isa sa pinakamalinis at pinakakahanga-hanga sa mundo, na nanalo ng parangal para sa Best Airport in the World, ng maraming beses. Maraming mga atraksyon sa loob ng airport, kabilang ang The Jewel, ang pinakamataas na gawa ng tao na indoor waterfall sa mundo. Ito ay isang tanawin na makikita mo kapag lumipat ka sa mga terminal sa Changi Airport. Number 5. May sariling wika ang Singapore, ito ay ang Singlish.
Kilala ang Singapore sa pagkakaiba-iba ng kultura nito sa Asia, at kapag pinagsama mo iyon sa panahon ng kolonyal na British ng bansa, maaari mong hulaan na ang populasyon ng bansa ay nagsasalita ng English, Mandarin Chinese, Malay, at Tamil. Gayunpaman, ang mga lokal ay nakabuo ng kanilang sariling bersyon ng Ingles, na ipinagmamalaki nilang tinatawag na Singlish. Ang dialektong ito ay malawakang sinasalita sa Singapore, na may maraming mga salita na pumapasok sa diksyonaryo ng Oxford. Nariyan din ang pamayanang Peranakan, na may sariling dialekto. Number 6. May limitasyon sa taas para sa mga gusali. Ito ay nasa 280 metro lamang sa Singapore. Sa modernong lungsod ng Singapore ay marami kang makikita na mga gusali, ngunit may limit lamang ang taas ng mga gusali sa 280 meters. Ang Guoco Tower o kilala dati sa Tanjong Pagar Center ay ang pinakamataas na istruktura ng Singapore, may taas ito na 283.7 meters. Nagbukas ito para sa negosyo noong 2016. Binigyan ito ng espesyal na pahintulot na tumaas sa karaniwang 280 meter na taas. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang prioridad ay panatilihing malinaw ang airspace para sa mga eroplano na lumilipad sa Changi Airport. Dahil dito, ang Singapore ay may limitasyon sa taas ng gusali na 280 metro sa loob ng maraming taon. Number 7. Bawal ang chewing gum sa Singapore. Ang Singapore ay madalas na tinutukoy bilang isang fine city. Ang parirala ay may dalawang kahulugan. Una, malinis at magandang tirahan ang destinasyon, at ikalawa, napakalinis dahil sa sunod-sunod na paghihigpit at multa na ipinapataw kung hindi nasunod. Sa Singapore, may ilang mahigpit na alituntunin na dapat sundin ng mga bisita at lokal o maharap sa mga parusa sa hindi pagsunod sa kanila. Ang ilan sa mga ito ay maaaring mukhang kalokohan, ngunit pinananatili ng Singapore ang mga ito upang matiyak na ang bansa ay nananatiling malinis at maginhawa para sa lahat. Hindi ka maniniwala dito, ngunit mayroong 150 Singapore dollar na multa para sa hindi pag-flush sa isang pampublikong banyo. Higit sa lahat, bawal ang chewing gum sa bansa. Ipinagbabawal kang gumawa ng maraming bagay, kabilang ang pagkanta, paggamit ng wireless network ng ibang tao nang walang pahintulot, pagpapakain ng mga hayop at ibon, at pag-jaywalk. Number 8. Ang world's first nocturnal Zukun Safari ay matatagpuan sa Singapore. Maaari kang mag-set out sa isang wildlife safari sa gabi sa Singapore. Ang Night Safari Singapore ay ang unang night zoo sa mundo. Maaaring sumakay ang mga bisita sa mga tram sa isang malawak na arena na puno ng mga hayop na sa gabi mo lamang makikita. Ang one-of-a-kind zoo na ito ay nagbubukas lamang sa gabi at ito ay nasa Singapore lamang. Number 9. Ang mga orchid ay ang pambansang bulaklak ng Singapore. Noong 1981, ang Vanda Miss Joaquim, o Joaquim ay binansagan bilang pambansang bulaklak ng Singapore. Napili ito dahil ang mga orchid na ito ay naisip na mga hybrid, at sumasagisag sa cosmopolitan na background ng Singapore. Number 10. Suportado ng gobyerno ng Singapore ang public transportation. Ang paggamit ng pribadong sasakyan ay mahigpit na hindi hinihikayat ng gobyerno ng Singapore, at ang mga may-ari ng sasakyan ay dapat magbayad ng 1.5 beses sa orihinal na presyo upang maaprubahan ang kanilang mga pribadong sasakyan. Ang Singapore ang pinakamahal na lungsod sa mundo na nagmamay-ari ng kotse, ayon sa Guinness World Records. Ang mga may-ari ng kotse sa Singapore ay dapat magbayad ng labis na mga bayarin at buwis upang magkaroon ng kotse. Noong 2018 ang average na kotse ay nagkakahalaga ng $86,412, tumaas sa halos $92,000 pagsapit ng 2023. Kaya sinusuportahan ng gobyerno nila ang pampublikong transportasyon bilang pangunahing transportasyon ng mamamayan.